Wala naman, sabi ko nga sa inyo eh. Anong agency ngayon o department dito sa President Duterte and his orchestra ang walang anomalya? Na nagsulong ng proyekto, walang anomalya. Sige nga. Katunayan, ngayon po, mga kaibigan, yung OWA, ito, hinahamon natin lahat ng mga mambabatas. Ikalat nyo to, mga kaibigan, kayong mga nakikinig. Kasi mamamayan kayo eh. Huwag nyong idepende lang sa amin. Kita ninyo, nililipol na nga yung tumatalakay, nagpapaliwanag sa issue para hindi maliwanagan ng publiko. Kaya kailangan, meron din tungkulin ng mamamayan. Ayan ang social media platform, di ba? Katulad nyo, nanonood kayo ngayon sa Facebook, gamitin ninyo ang inyong mga Facebook account upang magkaroon ng talakayan, mapag-usapan ito. Dapat imbestigahang mabuti yan pong mga supposed anomalies dyan sa OWA ngayong pandemic. Alam nyo, dito sa pandemic na ito, ginamit ito ng ibang mga magnanakaw sa gobyerno. Kita ninyo, hindi, may papaliwanag pa ba nila yung pondo? Nasaan yung pera? Gaano karami ang hindi nagkaroon dito? Ito sa Japan, alam ba ninyo? Di ba, nababanggit natin doon yung mga benepisyong ibinigay ng gobyerno para sa kanila. Ultimong mga dayuhan na na-stranded doon sa Japan. Binigyan ng pera. Walang nagreklamo. New Zealand, may nagreklamo ba? Amerika, may nagreklamo ba? Ha? Wala eh. Wala kang marinig na hindi sila nabigyan. Bakit? Talagang yung pera, talagang parang ipamigay sa tao. Hindi yung nung nahawakan na ng mga demonyo, mga kaibigan, pinangihinayangan na mapunta ron sa mga tao. Kaya ninanakaw na nila. Ngayon, alam ba ninyo, balita ako sa Japan yung mga nawala ng trabaho. Dito lang ginagawa, nawala kang trabaho. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Baka ipakulong ka pa. Kita mo yung jeepney driver na lolo. Mga kaibigan, hanggang ngayon nakakulong. Nanawagan lang. Para sa konsiderasyon na sila'y payagang makapagmaneho. Para kumita at maitaguyod ang kanilang pamilya. Mga kaibigan. Isipin ninyo. Ito, balita sa Japan. Yung mga nawala ng trabaho. Alam ba ninyo? Papautangin ng kanilang gobyerno. Magkano papautang? 5,000? Kamukha sa OWA? Pagka napauwi yung yung OFW para masabing may ginawa sila, bibigyan ng 5,000. Wala pang 2 araw, ubus na yung 5,000 nun eh. Saan makakarating yung 5,000? Pambayad lang nila sa kuryente at sa tubig. Kulang pa yun eh. Mga kaibigan, alam nyo kung magkano ipapautang? 800,000 yen, kung di ako nagkakamali. Magkano yun? Around 400,000 pesos yun. Yun ay papautang sa'yo. Ng gobyerno. Nawalan kang trabaho. Kailan mo, paano mo babayaran? Yun ang tanong, di ba? Alam nyo kung ilang taon? 10 taon yata. O 50 taon. Teka, hanapin ko Hindi lang 10 taon yata Mga kaibigan Mas mahaba pa Pababayaran sa'yo sa loob ng napakahabang panahon na walang tubo. Isipin mo.
ipababalik sa'yo sa mahabang panahon, walang tubo. Ano ka nam, kaya nyo ba yun? Sus Mariose po. Tapos dito, ano ginawa ng gobyerno? Sige nga, kwento nyo nga sa amin. O kwento nyo na lang sa pagong. Ha? Mga kaibigan, isipin ninyo, ano nagawa ng gobyerno natin sa panahon ng pandemic? Oh. Kaya ngayon, pupunta tayo dun sa OWA. Ito, isa sa dahilan, ha? Bakit tayo ngayon, napapanood nyo na lang social media? Kasi po, meron tayong nasaling. Ha? Ano yun? Yung mina na pinagkakakitaan ng mga walang hiya dyan sa OWA. Sabi ko nga sa inyo, simula nung itayo yan, hindi pa OWA pangalan yan, panahon pa ni Marcos. Welfare, ano yan? Welfare Administration pa yan nung araw. Workers Welfare Administration. Ngayon, ginawang OWA nung nakaupo na si Cory. Welfare Fund. Yan ang tawag dati dyan. Kalimutan ko na eh. Simula nung itayo yan, nung panahon ni Presidente Marcos, pinupunan na natin yan. Mga kaibigan. Alam ko kasaysayan yan. At napakaliwanag naman ho ng butaw na sinisingil nila sa mga OFW yung umalis. Para saan yun? Para mapunta sa OWA. Ano ba yung OWA? Overseas Workers Welfare Fund. Overseas Workers. Tama, di ba? Welfare, ano yan? Overseas Workers Welfare Administration. Ano ba ibig sabihin ng welfare? Ang ibig sabihin, katumbas, sa Tagalog, kapakanan. Di ba? Ibig sabihin yung pondo para sa kapakanan ng mga overseas workers. Ngayon, ibig sabihin, hindi ho pera ng gobyerno yan. Ang kamukha niyan, pera ng SS. Kanino bang pera yung SS? Dito sa mga nagbabayad doon, yung mga miyembro, di ba? Katulad ng GSIS. Kanino bang pera yung GSIS? Pera yun ng mga government employees. Na ipinagkatiwala lamang sa gobyerno, pare-pareho yan. Kamukha ng pondo ng OWA. At kung meron dapat na paggamitan yung pera, dapat gamitin mo yan doon sa direktamenteng may kinalaman sa kapakanan ng mga OFW. Sabi ko nga sa inyo, nung araw, sa panahon ni Marcos, ito hindi ho yan sinisingil sa mga OFW. Tawag pa namin noon, mga overseas contract workers pa. Kami naman mga entertainer Pagka bumibiyahe, entertainer tawag sa'yo, di ba? Alam ba ninyo yung butaw? Saan kinukuha? Yung butaw, halimbawa ako aalis, kailangan meron akong butaw na babayaran dyan sa OWA. Pero hindi ako magbabayad. Sino magbabayad? Ang magbabayad nun, yung employer. Kaya yun, hindi sisingilin ng employer sa worker. Yan ang original na set up
ng pera para sa pera ng OWA. Pumasok na yung mga magnanakaw, di ba? Pagkatapos ni Marcos. Tapos si Marcos pararatangan yung magnanakaw. Ako, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung kayo hindi naniniwala kay Marcos, wala naman ho tayong pagtatalunan eh. Ang kinukwento ko sa inyo, ang sinasabi ko sa inyo, pawang katotohanan para magkaroon kayo ng makapag-ambag tayo ng konting kaalaman, lalo na dun sa mga hindi naiintindihan yan. Ngayon, kung ayaw nyo kay Marcos, ibig ba sabihin magkalaban tayo? Ba, hindi. Di ba? Sinasabi ko lang, para meron tayong pagkukumparahan na ano ang mga dapat na makita nating ginagawa ng mga nauupo sa gobyerno para makaahon tayo. Wala eh. Sinasamantala nila lalo. Napakawalang hiyang mga tao ito. Yang nasa OWA ngayon. Tatapatin ko kayo, mga kaibigan. Yung mga magnanakaw dyan ngayon, grabe. Isipin mo, ang tao ang lahat nanganganib. Pati sila nanganganib pero, mas lalo nanganib yung pondo ng OWA mga kaibigan. Eto, tanungin nyo. Nakita naman ninyo lahat Di ba? Na ang mga OFW yung ginawa sa kanila. Kinuwarantin silang lahat. Gano'ng katagal silang inabot? Hindi na quarantine yung ginawa nila Illegal detention na yun Arbitrary na yun Isipin mo, 15 days bago sila dumating dito, kinuwarantin dahil yun na ang protocol lumagpas sa protocol, di ba? Illegal detention yun. Gaano katagal silang inabot? Napakatagal. 2 buwan. Yung bad. Ano naging dahilan? Para pagkakitaan? Ito mga OFW? Mga hayop na ito? Para makasandok dun sa pondo ng OWA, pinatagal nila yung mga OFW. At ito masama. Hindi ba nagsipagbukasan ng mga quarantine facilities? Para nga po sa mga magkakasakit, lalo na dun sa mga uuwi. Di ba binuksan nga, binuksan ng Iglesia ni Cristo yung Philippine Arena. Dito sa Pasay, yung World Trade Center. Kaya nga, galit na galit yung konsehal, di ba? Akalain mo, doon nag-testing sa sa session hall ng City Council sa Pasay. Ba't hindi ka nga naman mapapamura doon? Para saan yung ron? Yung quarantine facilities na binuksan doon? Tinuloy ba? Hindi. Inayos yun, di ba? Nilagyan ng mga kung ano-ano para magmukhang quarantine facility. Yung Rizal Memorial, yung Ninoy Aquino yata, stadium sa Rizal Memorial. Hindi ba binuksan yun? Napakaraming facilities niyan. Saan dinala ng OWA ang mga kinwarantin? Si Pinky Amador, nakita ninyo, di ba? Kinukundina ng mga hindi muna inalam ang tunay na istorya. Di ba kinukundina nyo? Nung iba, nagwala raw, nasira na raw ulo dahil nawala ng trabaho sa ABS-CBN. Hindi naman totoo yun Ang talagang ipinagwala niya, yung walang pagtatapat sa kanila. Hindi pinagtapat dahil tenant siya doon sa condominium hotel na yon. Mas una pa nga ako nakapaglabas ng istorya tungkol doon
Doon din sa hotel na yun nangyari. Hotel na yun sa Makati. Mga kaibigan. Oh, nagsisisigaw din yung ano ron eh. Yung nasa video, hindi lang nakukunan eh. Oh, siya yung kumukuha ng video eh. Di ba nagsisisigaw din? Bakit nga naman hindi? Pinatutupad yung mga protocol, kailangan sumunod tayo. Inihimok pa natin mga kababayan natin, huwag kayong matigas ang ulo ninyo. Sumunod tayong lahat. Dahil nakakatakot siya. Sabi ko nga, kahit na galit ka pa sa isang tao, di ba may mga tao, sasabihin mo, mamatay ka na nga sana. Sa sobrang galit ng tao, di ba? Sabi ko, yung gagawin yun. Di ba? Yung sasabihin nyo, magkasakit ka sana ng COVID. Oh. Gago ka, pag pinagdasal mo magkasakit yun ng mamatay yun dahil sa COVID. Bakit? Mahahawahan ka nun. Habang may nahahawahan niya, kakalat yan, di ba? Kaya kalimutan mo muna yung galit mo rin sa tao. Oh. Huwag mo ipapagdasal na mahawa sa COVID yan. Oh, mga kaibigan. Eto ngayon. Sino ang yumaman dito sa quarantine? Ang tawag, dapat itawag dyan, overstaying OFW quarantine. Overstaying OFW quarantine. Yun ang ginawa nila eh. Pinagtagal sa mga, saan nila, imbes na dun sa mga quarantine facilities na inihanda, saan nila dinala? Sa mga hotel, kondo, at mga motel. Yung motel, ginawa mong quarantine. Yung motel para yun sa quarantoning yun eh. Hindi naman sa quarantine yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba sa pandemic lugi na sila. Wala silang hanap buhay, di ba? Bakit? Meron ba maglalakas ang loob na magmotel? Sige nga. Alam mo, doon ka magkakasakit. Lalo ang mga motel ngayon, ang dalas gamitin ng mga inchik yan, mga hayop na yan. Tuwing Sabado, puno mga motel. Paano nyo? Mula sa mumurahing motel. Mga tig-600 dyan, tig-150 ang motel dyan. Mga inchik lahat. Bakit kayo nag-quarantine sa motel? Yung motel, kung tawagin namin nung araw yan, nung bata-bata pa ako, sa kagaling, sa bahay. Sasabihin nung kausap mo, saan bahay? Sa bahay na walang bintana? Di ba walang bintana dyan? Walang ventilation dyan, mga kaibigan. Ba't dyan kayo nag-quarantine? Sa quarantoning yan eh. Mga walang hiya kayo. Eto tanong, magkano? Magkano ang ginastos ng OWA at gagastusin pa? Marami pang pauwi. Marami pa kayong nanakawin. Marami pa kayong magagamit na OFW para makasando kayo ng pondo dyan sa OWA. Sasabihin ninyo, ginastos sa quarantine. Illegal detention yung ginawa nyo. Kinulong nyo yung mga OFW eh. May namatay pa. May nanganak pa ron. Yan. Mag-donate ka niya ng ring light. Yan. Pera ng OWA. Black time, pera ng OWA. Winawaldas. Anak ng corruption na yan eh. Grabe na yan. Wala bang kikibo na mga mambabatas? Sipin mo,
yung lugi na dapat sa, sa quarantine, hindi naman sila kasali. Pinasara nga mga hotel di ba? Ang instructions nga sa mga hotel, hindi pwedeng tumanggap ng guest. Hindi ba? Bakit naging quarantine yung mga hotel bigla? Hindi ba kayo nagtataka? Pati lahat ng motel ginawang quarantine. Isipin ninyo yan. Magkano ngayon ang nawaldas na pera dyan at napunta sa bulsa ninyo? Diba? May alam nga ako, may-ari ng hotel, may-ari din ng istasyon. Diba doon nagbo-broadcast si Mocha? Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo'y huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-sitting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma.
Ay naku, kayo ay huling mga adik sa pera, gaman sa kwata. Yeah. Nagtataka nga ako sa mga aso na tahol ng tahol, hindi naman marunong mag-broadcast, pero may pambayad galing sa OWA. Ngayon, gusto nyo pala magpasikat eh. Gusto nyo malamang kinakagat ninyo yung mga tao. Tao lang ang kinakagat nito eh. Ha? Ang tinatalakay nito'y tao. Yan ba ang purpose nyo? Yan ba mission nyo? Kaya kayo nasa radyo? Ba, iba na radyo ngayon, ano? Ang mission na pala ngayon ng radyo, maglagay ka na magsasalita para magmura dun sa mga tao. Ha? Mumurahin lang, walang issue. Mga kaibigan. At saka yung radyo, dyaryo. Oh, kita nyo, tumitining yung, etong si Marcoleta, sinungaling yan, no? Lahat nung sinabi niya, laban doon sa reporter, pinaratangan niya, sinungaling, nakarecord pala lahat yun. Yung mga text nila, yung usapan nila, conversation nila sa, ewan ko, mga kaibigan, gustong palabasin ni Panatang Makabayan? Ha? Dapat ang i-recite mo, Panatang Makabayad eh. Ha? Pinarecite si Lopez ng Panatang Makabayan. Kung ako, sabihin ko, ikaw naman, Marcoleta, i-recite mo nga yung Panatang Makabayad. Magkano ba bayad sa'yo? At magkano ba ano ba transaksyon mo sa gobyerno? Ha? At ikaw kumwestiyon nang wala sa hulog, di ba? Wala naman sa prangkisa yung tinatanong mo eh. Yung ba Panatang Makabayan, nasa prangkisa yun? Ha? Oh. Yan, yung OWA. Imbestigahan ninyo yan. Mga kaibigan, paimbestigahan ninyo. Sabihin ninyo sa mga mambabatas. Hoy, di kayo puro, ito si Lacson, no? Teka, balikan natin itong mga dapat natin pag-usapan. Yan si Lacson, naku, Sus Mariosep. Isa pa yan, mga kaibigan. Iba rin ang nito, si Lacson. Dapat ang pangalan nito, Ping Atras Abante Lacson. Minsan yan Abante yan Tapos Atras, di ba? Atras Abante. Ang sabi naman niya, hindi raw totoo yung pangamba ng Integrated Bar of the Philippines. Laban sa Anti-Terror Council na pwedeng mag-otorisa na arestuhin ng mga suspected terrorists. Doon pa lang sa composition pa lang at sa proseso pa lang kung paano dadamputin yung yung mga suspected na terrorist, mga kaibigan, masama na Bakit? Ang composition, puro Malacanang Di siyempre, lahat ng ituro nun, yung kalaban. Lahat ng ituturo nun. Di ba? At saka, sino ba tumangkilik sa terorista? Di ba kayo? Yung gobyernong ito, di ba? Itong President Duterte and his orchestra. Natanggal na nga Dahil ewan natin, hindi sumunod sa tono Nasintonado yung orchestra, tinanggal. Di ba? Sino ba naglagay ng komunista sa gobyerno? Di ba kayo? Pagkatapos terorista raw. Nandyan yung terorista sa inyo Tsaka dyan, napakarami sa administrasya, orchestra ngayon na terorismo ng pondo. Yung pondo lang sa OWA, tineterrorize na, mga kaibigan. Di ba yan terorismo yan? Ha? Sipin ninyo, kinulong nyo yung mga OFW, pagkatapos pinagkakitaan nyo pa. Tapos kayo pa mabuti, gusto ninyo, palakpakan pa kayo. Ito, ano ba yung sinasabi ni Pampilo Lacson dito? Andali Lintik, nagsiyaman mga motel, Palagay ko, solve na solve ang mga, sipin mo sila,
Di ba, ang pangkaraniwan, lahat nawalan ng pera, di ba? Nalugi. Sila nakapag-ipon ng pondo. Di ba? Magkano pa baka overpricing pa yan. Alam mo naman sa motel, per ora dyan, di ba? Hindi naman short time ang quarantine dyan. Very long time ang quarantine ginawa ninyo dyan. May nanganak dyan. Meron pang namatay dyan. Sa Tagal. Nagalit ang mga OFW. Lahat ng problema nilikha nun eh. Nagkagulo sa airport, di ba? Natulog sa airport. Hanggang ngayon, may natutulog pa ron. Ano ang masasabi nitong mga walang hiyang nitong si Bud Eli? Tanungin natin, ano ang masasabi mo sa mga walang hiya dyan sa OWA? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Lintik si Mamang Eli, no? Si si Lay Ginto Rebentar. Si Arnie Randolph Antonio. Si Don Ramon. Si Danny Boboy Duran. Si Paul Higo. Yan, minabati na. Baste, si Bastian. Bastina, si Bastian pa. Ito sabi ni Lacson. Di raw totoo yun. Yung sinasabi ng IBP. Alam mo, ito sinasabi ni Lacson na basahin natin. Ako'y natawa rito eh. Yan, Timo, doon ang bagsak natin. Sa mga pinagsasabi natin, sabi niya no sir. To request the Anti-Money Laundering Council freeze the accounts of the to issue an order to wiretap, not arrest, the senator said. Sabi niya, Lacson stressed that the bill's provisions are clear and specific, and laws without exception are subject to interpretation by lawyers. Kung clear yun, ba't i-interpret ng abogado? And ordinary citizen. At namin. Di ba? In the end, the only one that matters is that the Supreme Court. Yung mga sinasabi ninyo hindi totoo lahat yan Senator Lacson Unang-una, alam ninyo yun ang batas, the law must be clear. Di ba? Yun ang talaga, ako nga sinasabi kong lagi yan Dahil tayo, nag-pattern lang ang tao sa batas ng Diyos. Ten Commandments, di ba, pinakasimple? Sinabi sa Ten Commandments, huwag kang magnanakaw. Meron bang ifs and buts yun? Wala. Bakit? Napakaliwanag Huwag kang magnanakaw. Di ba? Bawal, ibig sabihin, wag. Dito, mga kaibigan, di ba may batas tayo sa pagnanakaw? Pandarambong pa nga ba't nakalaya yung mga mandarambong? Hindi totoo yung batas. Ganun kasimple. Bakit nagkakaroon ng mga pangamba? Kasi nga, hindi naman maliwanag yung sinabi nyo. Sino ba terorista dito? Ano bang terorista tinutukoy nyo? Meron bang mga foreign terrorist? Mga kwan? Ang alam pa namin, so parang hanggang ngayon, na talagang terorista, mga politiko. Di ba? Yung mga nagsipagnakaw ng pork barrel. Yan ang alam namin terorista. Tinerrorize niya ng sambayan ng Pilipino, di ba? Ano tawag mo ron? Pero yung grupo, di ba, Abu Sayyaf, mga sino ba talaga terorista? Ano bang terorista yung kanino nyo ba inuukol yan? Wala Ang gulo ng batas nyo hindi clear Ginawa, di ba sabi nga ng United Nations, very broad, mga kaibigan. Kaya nangamba, na-alarma ang United Nations sa batas na yan. Ano sasabihin mo? Nakwan,
pinapawi daw ni Lacson yung pangamba. Jesus Mariosep. Ganyan naman kayo mga kaibigan Gusto ninyo lagi ang pagsisisi sa huli. Lahat na sinasabi mo, katulad niya, Supreme Court. The only one that matters is that of the Supreme Court. Oo nga. Halimbawa na, hindi bias yung Supreme Court. Mga kaibigan. Bago ka makarating doon, ang tagal mo nakakulong. Siguro, sinasabi niya rito, kukwestiyonin mo sa Supreme Court. Yung constitutionality nito, kailangan idulog sa Korte Suprema. Sa palagay ba ninyo, siyempre, panibagong pangamba na naman yan. Bakit? Alam naman natin halos lahat na ng justice dyan sa Korte Suprema, appointee ng ni President Duterte and his orchestra, di ba? Dito, bawal ang idiot dito. Sa programa natin, hindi kayo makakatiis dito sa programa namin Kaya kami nagbabawas ng nakikinig. Mga kaibigan, yun ang gugulo lang, di ba? Troll. Wala na Wala mangyayari dyan Didistract lang tayo ng mga yan Para hindi mapag-usapan ng tunay na issue. Baka yun ang talagang purpose siguro nila, no? Main objective nila is ma-divert ang issue, pagmumurahin mo na lang sila, wag lang mabuko ang gobyerno sa mga ginagawa nito, ano po, ha? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na